ALS o ang Alternative Learning System na ang layunin ay mabigyan ng basic education ng mga out-of-school youth sa ating bansa. At isa sa mga maswerteng nabigyan ng programang ito, ang Barangay Bagbag sa Novaliches, Quezon City, ang unang barangay sa lungsod na nag-o-offer ng Alternative Learning System. Mahigit sa 20% kasi ng mga kabataan dito ay mga out-of-school youth. Plano naman nila ngayon, by the year 2015, walang out of school youth tayong kundi lahat edukado ang tao. Start na sila doon. Isang beses sa isang linggo ang kanilang sesyon. 6 na oras sa pag-aaral ng mga basic subject gaya ng math, science, Filipino, English at araling panlipunan. Matapos ang ilang linggo na pag-aaral, bibigyan ng mga estudyante ng isang pagsusulit at kapag naipasa nila ito, sila ay mabibigyan ng pagkakataon na makausad sa susunod na antas. Gaya ni Nacel, na second year high school lamang ang natapos. Pero dahil sa ALS, ay nakapasa siya at ngayon ay isa ng high school graduate. Hindi po ako nahiya na mag-aral kasi gusto ko talaga makatapos ng high school. Tapos mag-aral po ako ng college pag may pera na. Para naman sa mga makakapasa sa ALS, bumubuo na rin ang Barangay Bagbag ng mga programa na makakatulong sa mga kabataan para naman may pagpatuloy nila ang pag-aaral nila sa kolehiyo. Ayon kay Chairman Lito Bernardino, nakikipagtulungan na rin sila sa TESDA para naman sa mga nais na pumasok sa mga vocational course at livelihood programs. Ang future plan namin ay palakihin pa ito at involve na namin talaga ang lahat ng sektor. Even kasi ang napapansin namin, ang prime aim namin dito ay yung kasambahay at saka yung mga elder natin na gusto talaga makatapos. Pero right now, napansin namin, mostly talagang mas marami ang kabataan talagang hindi may kulang sa pinansyal. At kasama natin ngayon sa studio ang chairman ng Barangay Bagbag ng Novaliches, Quezon City, si Chairman Lito Bernardino. Chairman, umagang kay ganda. Thank you for coming over, sir. Yes, ma'am. Umagang kay ganda. Maganda yung project, Alternative Learning System. Ilan na estudyante niyo doon? As of now, mayroon kaming 75 students ang nandito, composed of around 80% dito ay out-of-school youth at mayroon kaming 10% elderly at 10% din naman na mga kasambahay. So, hindi siya pumipili na edad? Walang edad dito. Meron nga kaming estudyante, 65 years old. So, ang mangyayari dito, Chairman, kapag pumasok kayo ng ALS, pwede kayong mag-graduate sa high school? Yes, may diploma kayo? May diploma ka at napakaganda nito dahil ang mismong pipirma doon sa diploma mo ay ang DepEd Secretary. So, ibig sabihin, pwede kang pumasok sa college? College, yes. Ano bang requirement para mapasok sa ALS? Ang requirements lang naman, siyempre, yung Form 137 na kung talagang meron sila. Kung wala naman, any certification na talagang sila ay nagtapos ng grade 6 or first year na nahinto sila at gusto nila matapos ang kanilang high school. Kailangan meron nun para makapasok? Pero minsan ginagawa na rin namin kahit wala pa sila nun, tinutuloy-tuloy na namin dahil meron silang module na binabasa in preparation for the examination. At walang cost ni isang kusina? Wala silang gagastos Walang dito. gastos? Libre. Ito yung nakipagmowa kami sa ating DepEd with Dr. Puentes. At ito rin ay ginawa naman ni ating superintendent na Mr. Behim, si Dr. Behim. Okay. Ganda. Pero paano ho yan? Pagkatapos, let's say, mag-graduate sila ng high school dahil sa ALS, tatanggapin, sabi mo nga, yung kanilang pag-graduate sa college, meron bang inihahanda ang inyong barangay ngayon para sa karagdagan pang siguro pag-aaral para dito sa mag-graduate na high school? Actually, yung ibang hindi kayang magtustos sa college, yung ating QCFI, na foundation ni Ms. Joy Belmonte, na marami siyang mga vocational courses na ino-offer ngayon under TESDA, ay doon namin pinapasok after kasi as requirement din ngayon, kung talagang papasok ka, kailangan high school graduate ka. Ayun, malaking tulong. Nabibigyan talaga sila ng pagkakataon at pag-asa. Yun nga lang, hindi iba alam itong magandang proyekto ng gobyerno. Ngayon alam na nila, pero syempre dito pa lang yan sa ang unang barangay sa Quezon City na nag-o-offer. Chairman, maraming salamat. Of course, congratulations Thank dito you sa very much. napakagandang programa. At yan talagang maraming makikinabang na kabataan dito. Thank you, sir.
Maraming salamat. Siyempre mga kapamilya, hindi hadlang sinasabi nga ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral at maging matagumpay sa buhay. Kayang-kaya, basta't sama-sama, believe it! Magbabalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda.